Naging mainit nga ang sagupaan ng mga miyembro ng MNLF at Abu Sayyaf dyan sa Patikul, Sulu. Dahil nga po dyan, marami ring mga walang kamuang-muang ang nawalan po ngayon ng tirahan. Ano kaya ang aksyon ng gobyerno sa bagay na ito? Makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Police Senior Inspector Casey Gutierrez, hepe ng Patikul PNP. Good morning po, Chief Inspector Gutierrez. Magandang umaga rin po sa inyo po at sa mga nakikinig po sa atin ngayon po. Sir, kanina po pinag-uusapan namin ni Joel. Doon po sa sinasabing bilang ng mga nasawi, wala ho bang nadamay diyang mga sibilyan? So far po yung ang ano po natin, ang report natin ay wala pong nadamay po na sibilyan. Safe po sila po ngayon sa mga evacuation centers po na-designate po ng CMC po natin. Initially, may sinasabi hong pinugutan daw sa panigo ng MNLF, yung grupo ng Abu Sayyaf. Ano bang balita doon? We couldn't confirm po yung mga pinugutan po ng ulo dahil hindi po tayo nakakalapit po doon sa encounter site po. So far po, ang i-report lang po sa atin ay yung pong namamatay po yung mga wounded po ng MNLF. Senior Inspector Gutierrez, doon sa mga natanggap mo ninyong report, ano ba talaga yung pinagmula ng bakbakan ng dalawang grupong ito? May kaugnayan ho ba ito doon sa agawan ng kustodiya, doon sa mga bihag? So far po, ang imbestiga po natin ng mga sitwasyon po, ang objective po ng MNLF ay isang peaceful na recover po ng mga bihag o mga hostages. Almost 22 days po yung dialogue na ginawa nila at nang hindi po nagkaroon ng kasunduan ay kinuha po or pinuntahan po ng MNLF yung mga ASGs para makuha po yung mga hostages po natin. Paano ho yan? Why all of a sudden pumasok po sa eksena ng MNLF? Yung pong ating mga bihag dyan sa panguna po ni Bakiratiani, mahigit 7 buwan na pong binibihag. At bakit to biglang pumasok po ang MNLF sa negosasyon? Ang gusto po nila ay linisin po ang kanilang mga ranks. At para po maliwanag na rin po na yung mga sinasabi nila ng mga rogue MNLF ay hindi po sila sumasang-ayon sa mga ganito. Ang gusto lang po nila ay malinis po ang pangalan ng MNLF na hindi po sila kumikidnap o kumukuha ng hostages. Pero parang sa matagal na panahon, hindi naman talaga pinaghinalaan ang MNLF. Pagka dyan nangyayari, naputol yung telepono natin. Di ba, Joel? So ano to, rogue members of the MNLF? Yung bang sinasabing may hawak ng ano? Oo. Balikan natin. Senior Inspector Gutierrez? Kasi gusto ko malaman kay Sir kung ito bang ginawang pagtatangka ng MNLF na kunin yung kustodiya, merong coordination halimbawa sa gobyerno, sa militar, sa pulis, sinabi na, kami po, meron kaming contact doon, may way kami, di ba? Parang ganon. Anyway, sinasabi may kaugnayan sa agawan nga ng kustodiya ng mga bihag ang nangyari enkwentro sa pagitan ng MNLF at Abu Sayyaf. Para naman makipagbalitaktakan sa atin ngayong umaga, makakausap po natin si Attorney Emmanuel Fontanilla, ang spokesperson ng Moro National Liberation Front. Attorney, magandang umaga. Live po kayo sa Kapit Balita. Assalamualaikum at magandang umaga din po sa inyong lahat at sa mga kapatid namin dyan sa buong Pilipinas. Medyo sketchy po ang dumarating sa aming impormasyon. Ano bang pinagsimulan itong engkwentrong ito sa pagitan po ng grupo po ng MNLF at ng allegedly mga Abu Sayyaf? Ito po, tama po yung mga sinasabi ni ating kapatid na nasa pulis po na kasi marami pong balita na ang MNLF dahil kasali na sa Abu Sayyaf at isang beses nga ako ay sumulat sa PDI, to Philippine Daily Inquirer, at sinabi ko hindi po ito tama. At ito pong mga lahat ng bagay ito ay may coordination sa gobyerno kasi yung MNLF naman mayroon tayong peace agreement sa ating sa gobyerno at ito po noong 1996 pa at 1976 at kami po ay nakikiisa sa mapayapang solusyon ng problema sa Mindanao po. At ito po nung simula-mula last Friday na ilabas na po yung dalawang Pilipino natin na mga kapatid
At sa bandang huli po ay nagkaroon ng mga misunderstanding kasi mayroon pong isang grupo na sumali at parang nagkaroon ng intriga na ito ay hindi daw mabuti ang mga layunin ng MNLF at nagkaroon ng misunderstanding at naging aggravated po ang situation kasi si chairman ay nasa Egypt. Kasi sana po ang kukuha ng mga hostages pati na yung ating partner na kapatid na journalist ay si chairman. Siya sana po, kaya lang wala po siya at ito pong aming mga kapatid na si Chairman Said at saka si Javier Malik. Sila po ang sila po doon ang namuno at nagkaroon ng mga intriga kaya nga nagkaroon ng misunderstanding at nagsimula po ang kaguluhan noong February 4, no? The MNLF surrounded the area and nagkaroon nga ng enkwentro at 5 po ang nasugatan sa amin. At hindi po totoo yung balita na may maraming namatay po. 4 lang po ang casualty ng MNLF. At ang aming confirm sa Abu Sayyaf ay 11. At yung mga istorya o yung mga balitang napupugutan, ito po walang confirmation. At as of this morning, 5 o'clock in the morning, no, naputol lang po ang linya namin. Wala pong ganong mga balita. Wala po ganon po. Kami po yung nagtataka, despite na tulong namin sa pamahalaan, yung mga reception ng mga balita ay parang mga distorted. Sana po ganito pong ginagawa ng GMA na itong spokesman po natin, ito po yung kausapin. Kasi kami po ang tumatanggap ng tamang balita doon mismo sa field. Naputol lang nga yung aming reporting dahil naubusan yata ng load yung aming kasamahan. Nanado doon po? Sa palagay ko, dahil doon nga sa mga surrounding, parang mayroon pang mga kunting skirmishes. So, attorney, ano ganito po sana ang aming ipahayag sa ating mga kapatid, no? Kami po ay humahanap ng mapayapang pamamaraan. Gusto nga naming linisin yung mga balita-balita. At sana po ito, despite na itong ginagawa namin, alam din natin na kalimutan din ng pamahalaan yung mga tulong namin. Pero hindi po kami hihinto hanggang ang kapayapaan dito sa Mindanao, sa mapayapang pamamaraan, sa tulong ng United Nations at saka OIC, ay maabot po natin. Kasi kami po, isa lang po ang tingin namin sa problema. Dapat lahat-lahat ng elemento ay magkakaisa. Hindi lang MILF, hindi lang Abu Sayyaf. Lahat po tayo, pati Kristiyano, ay magkakaisa ho rito. Alright. Attorney, linawin lang po natin. You're trying to get custody of Atiani. Tama ho ba yun? Because the negotiation was that it would be delivered to the chairman. But unfortunately, the chairman was not around. And another party came into the picture, which makes the negotiation very complicated. Kaya kung wala sana itong third party na lumabo yung usapan dahil nga nawala nga si chairman, sana malinis na po ito. Walang kaguluhan ito. Attorney, so ano ang plano ngayon ng MNLF? Ano ho ang natanggap ninyo? Ang plano po namin, aantayin po namin si chairman kasi siya po ang nire-respeto sa area. Okay. No, So, ibig sabihin po ba yan o gobyerno man, siya po ang nire-respeto dyan sa area. Kaya inaantay natin, kasi nasa state conference pa sila ngayon sa Egypt. Lahat ng mga estado ng Middle East. So, pagdating siguro, baka maliwanagan na po ito. At ito na itong, kasi kapatid din namin yun kahit na marahas yung tinatahak nila na landas, may mga kamag-anak dyan, may mga hindi kailan po nabalik ito ni Chairman? Nangyari. Kami po hindi naliligayahan sa nangyari. Attorney, kailan nabalik ni Chairman? Baka po sa mga kalagitnaan ng February kasi inaantay din namin yung negotiation sa Philippine government. Matagal-tagal ba? We expect that the Philippine government would
would be with the conference, harap po ang MNLF. So, ibig sabihin po, attorney, hindi ho titigil yung grupo niyo hanggang hindi ho ninyo na Nakukuha yung foreigner. We will relegate that one because in the first place, if there is no intervention lang to sa isang partido, kasi alam nyo naman yung dynamics ng ating politics dito. Kapag wala na yung leader, maraming pong papel na mga sub-leader, yung maliliit na leader. So, yun ang mga Sino po, problema. attorney, sino po may hawak kay Atiani ngayon? Are they... Doon po sa kabila yun. Doon pa rin sila sa Abu Sayyaf. Abu Kasi, Sayyaf. after 22 days of negotiations, we were able to get the confidence of the Abu Sayyaf. And they were already in agreement that they would peacefully turn over the hostages. And due to the absence of itong ating chairman, nakakaroon ng problema po. Yun po ang problema talaga. When the head was out, the other sub-heads ay mga pumapasok na yung iba naman hindi na namin controlled. So, yun ho ang naging problema pala. Kaya lang, paano ho yan? Baka magtutuloy-tuloy ho yung bakbakan dyan. Hindi po yan. Hindi po yun ang dynamics natin dito, mga kapatid. That is not. Kapag nandun na yung tamang leader, nahihinto po yan. Siyempre yun ho ang ating... Kung wala yung tamang leader, talagang nakakaproblema yan. Pero meron na ho kayong kinakausap doon sa Abu Sayyaf. Opo, tuloy-tuloy kasi ito po, ganito po yan eh. Mga kamag-anak po yan eh. Kaya madali yung usapan dyan. Mga kamag-anak yan, kaya isang salita lang yan. Kaya lang, ito pong naiwan sa amin, talagang we cannot really effectively exercise leadership. Kaya yun po ang problema. So the stance ng MNLF, kukunin si Atiani without anything, without ransom or Walang anything. ransom, okay. Because, we want to really clear up all the wrong impressions about the MNLF. All right. Kasi kami po ay pinaglalaban po natin ito yung buong Mindanao. Hindi po yung mga Muslim lang. Ito pong kausap nyo, Kristiyano po, Katoliko po ako, sarado po. That's good. Okay. Salamat po. Okay, maraming salamat. Attorney Emmanuel Fontanilla, tagapagsalita ng MNLF. Balikan natin si... Marami pong salamat po at God bless po sa inyong lahat. Okay, salamat po. Balikan natin si Senior Inspector Gutierrez, sir. Sir, narinig po ninyo yung sinabi ni Attorney Fontanilla? Opo. Sabi, hindi daw sila titigil hanggang hindi ho nila nababawi o nakukuha itong si coordination Atiani. May coordination ho ba ito sa PNP? Ang pagkakaano po namin dito sa PNP po ay nagpaalam po sila na pupunta po sa area ng Patikul dahil nga po sa gun ban po rin natin, hindi po sila pwedeng dumaan po dito sa mga daan natin na may dala po na baril. So, yun na po ang kino-coordinate po sa amin. At hiningi po din namin sa mga kapatid natin na MNLF na dahil nga po gun ban, huwag pong magdala po ng baril. Along po sa mga daan po natin. So, nagkaroon naman pala ho ng pakikipag-coordinate ang MNLF? Opo ma'am, mayroon pong coordination. Yun nga po, ang coordination po namin sa kanila ay huwag pong magdala po ng baril po sa mga daan kung pupunta po sila sa area po namin sa Patikul. Sir, doon sa report ho ninyo, ilan na ho ba ang kumpirmadong patay dyan sa nangyari sa agupaan na yan? According po sa mga sources po natin doon po sa loob at mga nag-evacuate din po ng mga tao, ito po ang namatay po during nung nung February 4 po, 8 po ang patay and 4 po ang sugatan po sa parte po ng MNLF. Sa ASG po ay 13. So, ang total ho natin ay nasa? Ang sugat, ang ano po total ay... po natin ng casualty. Ang casualty po ay 7 po. 8 po ang patay sa MNLF at 4 po ang sugatan. Sa SG po ay 13. Anyway, sir, kumusta po yung ibang lugar diyan sa Sulu? Maliban ho dyan sa nangyayari bakbakan sa Patikul, yung ibang lugar ho sa Sulu, kumusta ho ang sitwasyon? So far po, ang area po na pinaglalabanan po nila ay sinisecure po natin, lalo-lalo na po yung mga civilian. So para hindi po magkaroon ng tinatawag na spillover, kinordon po natin yung area, kasama po natin yung mga
security sector katulad po ng AP, yung Philippine Marines po na nandito, at saka po ang PNP. Okay. Maraming salamat po, Police Senior Inspector Casey Gutierrez, Hepe po ng Paticol PNP, at sa pakikipag-balitaktakan nyo sa amin ngayong umaga.